Meron na. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at salamat sa ating alahayam sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Sa ngayon po ay ating itutuloy ang tatlong huling kabanata sa unang aklat ng mga hari. Yes. Bago po tayo magpatuloy sa Kabanata 20, nais ko lang pong gunitain natin yung nakaraang inutusan ng alahayam si Elijah na i-anoint ang hari. Kasi 'di ba tinutugis na siya ni Jezebel dahil pinapatay niya ang mga pastor, ministro at mga propeta ni Baal, ni Jezebel. Kaya siya ay tinutugis ngayon ni Jezebel, kaya nagtago siya. Nagtago siya at inutusan siya ng alahayam na i-anoint ang hari ng Aram. Ang Aram ay mga ano yan, lahi ni Abraham, mga ano yan, mga Shemite. Descendants Si, ni Abraham. si kamag-anak, bali, hindi descendant ni Abraham eh. Ano tawag Iba dito? tatay niya. Mga Kamag-anak, ninuno ni Abraham. ninuno, oo. Oo. So, pinahiran niya si Hazael bilang hari. Matatanda natin na si Cyrus, isang Aramean din, di ba? Si Hazael bilang hari ng Aram. Pati si Jehu, nanak ni Nimshi bilang hari ng sambahayan ni Ephraim. At si Elisha na bilang propeta na papalit kay Elijah. So, tanda natin si Hazael. Ngayon, sa Kabanata 20, nilusob ni Ben-Hadad ang Samaria. Ngayon, tinipon ni Ben-Hadad na hari ng Aram ang buo niyang hukbo. Kasama niya ang 32 hari na may kani-kanilang mga kabayo at karo, at lumusob siya sa Samaria. So, dito mapapansin natin, bakala ko ba si Hazael ang hari ng Aram at naging si Ben-Hadad. At dito naging si Ben-Hadad. Mga Peter. At may mga kapatid na baka itong si Ben-Hadad, hindi kaya sino ba ang ama ni Ben-Hadad? Hindi kaya si Hazael, mga kapatid? Alam ko si Hazael. Ha? Di ba si Hazael ang tatay ni Nakaano ba Ben-Hadad? na pakita ng din kay AI, tama ba? Sige, tanong natin. Si Hazael ba ang ama niya? Wait lang. Si Tabrimon. Tabrimon, apo ni Hishon. Bakit naging Nakipag-alyansa kay Asa ng Juda laban kay Baasha. sinong so ano nangyayari kay Hazael? Hazael at Ben-Hadad. Siguro mahabang panahon ang ano nito. Descendant of Hazael na lang ang hanapin mo. Ah, Pasensya mga kapatid kasi cellphone lang ang ano ko.
Hindi kaya iniiba nila mga pangalan dito, di ba? Hmm, hindi daw kasi ito, sabi na dito, ang mga hari na tinawag na Ben-Hadad. Yung Ben-Hadad the first, anak ni Tabrimon, na apo ni Hishon. Siya ang unang kilalang Ben-Hadad. First Kings chapter 15. Si Ben-Hadad II, isa pang hari ng Aram na nakipagdigma kay Ahab na hari ng Israel. So, yung Ben-Hadad II yan. Oo, so Ben-Hadad II, itong sinasabi ng unang hari, Kabanata 20. Okay. Kasi Mayroon panahon pang ni, ano to eh. Ben-Hadad III, anak naman ni Oo. Hazael, hari ng Aram. Siya ang Ah, huling kilalang Ben-Hadad na binanggit sa ikalawang hari, Kabanata 13, talata 24 hanggang okay. 25. So, si Hazael, ano kaya yan ni Ben-Hadad na the second? Anak ni Ben-Hadad, si Ben-Hadad, anak ni Hazael, na hari ng Aram, Si the ito third, yung the si third, the oo. third. Ito namang Oo. the So, the third, second, isa pang hari na mga walang kapatid ni Hazael, no? royal title. So itong Ben-Hadad the third na to, anak ni Hazael. So Oo, ngayon kung si Hazael ang inanoint, ang anointing ay carried over sa kanyang descendant. oo, Matatandaan mo, inanoint si Abraham. oo, si Inanoint siya. Hazael. Wala pa siyang anak noon, di ba? Oo, Ibig sabihin yung nasa loin pa lang niya ay anointed din kasi si Aaron, di ba? hmm, So lahat ng anak ni Aaron, anointed na bilang mga priest, mm, si ano. So, ang pagpapala sa isang kay Jacob ay nasa kanyang 12 anak na tribu. Ganon din ang no. So ngayon, ang kanyang ama ang inanoint, pero si Ben-Hadad yung anak ang lumusob. Okay. Pero sis, Okay, verse 2. ang Ben-Hadad ay isang titulo, hindi siya pangalan. Mm-mm. Title So, ginawa itong royal title ng mga baka hari. ito yung baka yung Ben-Hadad na to ay Azael. Si Hazael to kasi siya ang inanoint, no? Hmm. Pero Parang yung Faraon, di ba? Ben-Hadad the third, yun ang anak ni Hazael. O baka the second to. Kasi Na hari ng nakipaglaban sa Aram. mga eh. Oo, Kasi yung the nakipag second, siya ay isang nakipaglaban sa hari, kay si Hazael ito. Oo, Si kasi siya ang Hazael ang nakipaglaban second, kay ang Ben-Hadad the second. ayun. So malinaw. Yun. So Ben-Hadad ang Okay. title na Ng pag-Aramean. pagiging hari. Oo. Parang Faraon naman ng Egyptian. Oo. Okay, so malinaw yan, malinaw na. Okay. Mhm. Parang sa naman ay King David, 'di ba? Sa Oo. mga Israelita, King David paghari. Okay, so itong Ben-Hadad the second to, si Hazael to. Okay, Oo. ngayon tinipon ni Ben-Hadad na hari ng Aram Ang title ng hari ng Aram ay Ben-Hadad. ay Ben-Hadad. Oo, Oo. okay. Ngayon, tinipon ni Ben-Hadad na hari ng Aram ang buo niyang hukbo. Kasama niya ang 32 hari na may kani-kanilang mga kabayo at karo o 32, at lumusob siya sa Samaria. Nagpadala siya ng mga sugo sa lungsod kay Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim na nagsasabi, ito ang sabi ni Haring Ben-Hadad, ang iyong pilak at ginto ay akin, at gayon din ang pinakamaganda mong mga asawa at mga anak. Okay. Sumagot si Haring Ahab, ayon sa sinabi mo, aking Panginoon na hari, ako at ang lahat ng akin ay iyo. Oh, so siya, nagkatipulate. So, siguro Oo. ito, comma to. Hindi comma, hindi period. Saan Small saan letter ang A. may kama? Dito sa Yung sa iyo. ah,
Sa hari. Oo. Oo. Sa hari. Ako at ang lahat ng akin ay iyo, period. Hindi, ayon sa sinabi mo, aking Panginoon na hari, kama, ako at ang lahat Okay. ng akin ay iyo. Parang nagbabluff siya dito. Oo. Bumalik na muli ang mga sugo at nagsabi, ganito ang sabi ni Ben-Hadad. O, parang ginamit si ano ang Aram na pang ano pamalo sa ano no, mga Israelita. Ganito ang sabi ni Ben-Hadad, nagpasugo ako upang kunin ang iyong pilag at ginto, ang iyong mga asawa at mga anak. Ngunit bukas sa ganitong oras, magsusugo ako ng aking mga tauhan upang halughugin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng iyong mga pinuno. Kukunin nila ang lahat ng bagay na iyong pinahahalagahan at dadalhin nila ito. Kaya tinipon ni Haring Ahab ang lahat ng nakatatanda ng lupain at sinabi, kita ninyo kung paano naghahanap ng gulo ang taong ito? Nang ipakuha niya ang aking mga asawa, anak, pilak at ginto, hindi ako tumutol. O, nakuha na pala yung mga asawa. Pati Mm. si ano, si Jezebel? Siguro. Tingnan natin. Oo. Sinabi ng lahat ng nakatatanda at ng buong bayan, huwag mong pakinggan ni tanggapin ang kanyang hinihingi. Kaya sinabi niya sa mga sugo ni Haring Benhadad, sabihin ninyo sa aking Panginoon na Hari, ang iyong lingkod ay gagawin ang lahat ng una mong ipinag-utos. Ngunit itong pangalawang hinihingi ay hindi ko kayang ibigay. Umalis ang mga sugo at ibinalik ang sagot kay Haring Benhadad. Muli nagpasabi si Haring Benhadad, parusahan ako ng aking mga idolo kung may matitirang kahit alikabok sa Samaria na magdadakot ng bawat isa sa aking mga tauhan. Teka. Sumagot si Haring Ahab. Sabihin ninyo sa kanya, ang nagsusuot ng baluti ay huwag magyabag na parang hinuhubad na niya ito. Nang marinig ito ni Haring Benhadad, habang siya at ang 32 hari ay naglalasing sa mga tolda, iniutos niyang humanda sa pagsalakay. Kaya naghanda sila upang lusubin ang lungsod. So mga lasing so naging mapangahas ang kanyang mga sinabi. Tinalo ni Haring Ahab si Ben-Hadad. So mga lasing Samantala, may isang propeta na lumapit kay Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim at nagsabi, ito ang sabi ni Yahweh, nakikita mo ba ang napakalaking hukbong ito? Ibibigay ko sila sa iyong kamay ngayon at makikilala mong ako ang alahayam. Nagtanong si Haring Ahab, sino ang magsisimula ng laban? Sumagot ang propeta, ito ang sabi ni Yahweh, ang mga batang opisyal sa ilalim ng mga pinuno ng lalawigan ang magsisimula. Sino ang uuna sa labanan? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta, ikaw. Pero si Ahab kasi ay ano, 'di ba? Pinuno ng hukbo ang kanyang tatay, so marunong din siya sa digmaan. Kaya tinawag ni Haring Ahab ang 232 batang opisyal sa ilalim ng mga pinuno ng lalawigan. Pagkatapos ay tinipon niya ang natitirang 7,000 sundalo ng Israel. So 7,000 na lang natitira. Samantala ang kanilang kalabay, 32 hari at saka si Ben-Hadad. Pagkatapos ay lumabas sila sa katanghalian habang sina Haring Ben-Hadad at ang 32 hari ay naglalasing sa kanilang mga tolda. Sabay na nangyari. Habang nagpaplano ng paglusob ang mga Aramean, sila ay lumusob na ang mga Israelita. Ang mga batang opisyal ang unang lumabas. May mga espiya si Ben-Hadad na nagulat. May mga lalaking lumalabas mula sa Samaria. Sinabi niya, kung sila ay lumalabas para sa kapayapaan, dakpin sila ng buhay. Kung sila ay lumalabas para sa labanan, patayin sila. Kaya lumabas ang mga batang opisyal mula sa lungsod kasama ang hukbo. Okay. Bawat isa ay pumatay sa kanyang kalaban.
Nagsitaka sa mga Aramean at hinabol sila ng mga Israelita. Ngunit nakataka si Haring Ben-Hadad sakay ng kabayo, kasama ang ilang mga ngabayo. Lumusob si Haring Ahab at tinugis ang mga kabayo at mga karo at nagdulot ng malaking patayan sa kubo ng Arameyan. Pagkatapos, lumapit muli ang propeta kay Haring Ahab at nagsabi, "Patibayin mo ang iyong posisyon at paghandaan ang dapat gawin sapagkat sa tagsibol ay babalik si Haring Ben-Hadad para salakayin ka sa springtime." Samantala, sinabi ng mga tagapayo ni Haring Ben-Hadad sa kanya, "Ang kanilang mga sinasambang idolo ay ang idolo ng kabundukan kaya sila nanalo laban sa atin. Subalit kung lalabanan natin sila sa kapatagan, tiyak na tayo ay mananaig." Okay. Kasi yung idol daw ng mga bundok, yun ang iniisip nila. Ganito ang gawin mo. Alisin mo ang mga hari sa kanilang pwesto at palitan sila ng mga general. So yung 32 hari ay tinanggal, no? Bumuo ka ng hukbo na kapantay ng nawala mong hukbo. Kabayo sa kabayo, karo sa karo, upang labanan natin sila sa kapatagan. Tiyak na tayo ang mananaig. Sumang-ayon si Ben-Hadad at ginawa ang kanilang sinabi. So mga general, mga sanay sa digmaan ang kanyang inilagay. Nang sumapit ang tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Aramean at pumunta sa Afek upang labanan ng Israel. So yung Afek siguro ito ay kapatagan, no? Tinipon din ng mga Israelita ang kanilang hukbo at binigyan ng mga pagkain at nagkampo sa tapat ng mga Aramean. Ang hukbo ng Israel ay parang dalawang maliit na kawan ng kambing. Samantalang ang hukbo ng Aramean ay bumabalot sa buong kapatagan. So ganun kadami ang Aramean, tapos dalawang hukbo lang na maliliit ang sa Israel. Lumapit ang propeta ng Alahayam at sinabi sa hari ng Israel, sino itong propeta ng Alahayam na to? Si ano na siguro ito, no? Hindi na to si ano pa ba ito? Si ba yun? Elijah o si Elisha na? Hindi pa, Elijah pa yun. So Elijah pa to. Ito so lumapit ang propeta ng Alahayam at sinabi sa hari ng Israel, ito ang sabi ni Yahweh. Pero di ba pinapapatay nga si Elijah eh. Hindi naman napatay si Elijah, di ba? Oo, kaya bakit siya makipag-usap kay Ahab? Ay wala na si Jezebel eh, no? Oo nga pala. Hmm. Ito ang sabi ni Yahweh. Dahil sinabi ng mga Aramean na si Yahweh ay parang katumbas lamang ng kanilang idolo ng kabundukan at hindi idolo ng kapatagan. Ibibigay ko ang napakalaking hukbog ito sa iyong kamay upang makilala mong ako ang Alahayam. Ayun. 7 araw, yung sinasabi pala nilang idolo sa kabundukan, ang Alahayam pala ang kanilang pinatutungkulan doon. Yung mga Aramean. Okay. 7 araw sila nagkampo sa tapat ng isa't isa at ng ika-7 araw nagsimula ang labanan. Pumatay ang Israel ng 100,000 sundalong Aramean sa loob ng 1 araw. So ang haba siguro ng araw na to, no? Ang mga natira ay nagtago sa Afek, ngunit bumagsak ang pader ng lungsod. Yung Afek pala ay isang lungsod sa kapatagan. Ngunit bumagsak ang pader ng lungsod at napatay ang 27,000 o 27, isa pa sa 100,000. Tumakas si Haring Ben-Hadad at nagtago sa isang silid loob ng lungsod. Okay. Sinabi ng kanyang mga opisyal sa kanya, narinig namin na ang mga hari ng Israel ay mahabagin. Maglagay tayo ng sako sa ating baywang at lubid sa ating ulo at lumapit tayo kay Haring Ahab. Baka sakaling iligtas niya ang iyong buhay. Kaya nagsuot sila ng sako sa baywang at lubid sa ulo at lumapit kay Haring Ahab at sinabi, sabi ng iyong lingkod na si Ben-Hadad,
Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Sumagot si Ahab, buhay pa ba siya? Siya ay kapatid ko. Oh, kasi kamag-anak nila yan, di ba? Kinuha ito ng mga lalaki bilang magandang palatandaan at mabilis na sinabi, oo, yung kapatid na si Ben-Hadad. Sinabi ni Ahab, dalhin ninyo siya. Kaya dinala nila si Ben-Hadad at pinasampa sa karo ni Haring Ahab. Sinabi ni Ben-Hadad, ibabalik ko ang mga lungsod na kinuha ng aking ama sa iyong ama. Oh, anak na to. Kinuha ng aking ama sa iyong ama at maaari kang magtayo ng palengke sa Damascus tulad ng ginawa ng aking ama sa Samaria. Sumagot si Ahab, sa ilalim ng kasunduan palalayain kita. Kaya gumawa sila ng kasunduan at pinalay niya si Ben-Hadad. So, ang nakipagkasundo di yung pangatlo, di ba? Oo. So ang inanoint yung Ben-Hadad II, si ano nga, si, Si sino nga ba Hazael. yun? Hazael. Oo, si Azael. So, ito yung anak. Kasi Mm. alalahanin natin, ang inanoint yung ama, kaya hindi siya, kaya nakuha niya ang ano, nakuha niya ang Oo. ano, Yung, oo, yung so ano na to, tagapagmana. oo, Tagapagmana ng kaharian. sabi niya, ibabalik ko ang mga lungsod na kinuha ng aking ama sa iyong ama. Baka itong Ahab na to ay anak din na Ahab to, no? So may nakuha kasi si Hazael. Yung ano, may nakuha niya yung lungsod. Kasi kung i-anoint siya eh, kung i-anoint, hindi mamamatay. Siguro ano, may mahabang panahon na nagdaan, ano? Tapos isang propeta ang nagsaway kay King Ahab, o Haring Ahab. Bakit Kasi ang naging King sumunod Ahab? kay Ahab dito ay si Ahaziya. Ana? Ahaziya ang sumunod kay Ahab. Sunod si Joram. Ahab. Ah, Wala si Ben-Hadad. Walang Ben-Hadad dito. oo. Kasi Si ang Ahab ba gaano katagal, pinag-uusapan ay ano? ang Ilang Samaria. taon? Ilang taon naghari si ano, Ahab? Si Ahab ay 22 years. Oh, di ba? Mahabang panahon to. So, Oo. nakadalawang Ben-Hadad siya. Yung unang Mm. Ben-Hadad na inanoint, tapos ito yung ano, pangalawa Mm. na Ben-Hadad. Di ba? Okay, sa utos ni Yahweh, isang propeta nagsaway kay Haring Ahab. Sa utos ni Yahweh, sinabi ng isa sa mga kasamahan ng mga propeta sa kanyang kasama, sugatan mo ako. Ngunit tumanggi ito. Kaya sinabi ng propeta, dahil hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh sa pag-alis mo, may leon na papatay sa iyo. So yung propeta nagpapasugat sa isang kasama. Pero ayaw siya sugatan, syempre. Kaya Mm. sa pag-alis mo, may leon na papatay sa iyo. So, hindi sumunod eh. Pagkaalis ng lalaki, sinalubong siya ng leon at pinatay. Nakakita ang propeta ng isa pang lalaki at sinabi, sugatan mo ako. Sinugatan siya ng lalaki at nasugatan nga. Pagkatapos ay nagbihis ang propeta at nag-abang sa daan para sa hari at tinakpan ang mukha ng benda. Tinakpan niya ng ano ano siya, Disguise. naglagay para hindi siya makilala, ng benda. Nang dumaan ang hari, sumigaw siya. Ang iyong lingkod ay nasa gitna ng labanan at may dinalang bihag at sinabi sa akin, bantayan mo ang lalaking ito. Kapag siya ay nakatakas, ang buhay mo ay kapalit ng kanyang buhay. O magbabayad ka ng 1 talentong pilak. Habang abala ang iyong lingkod sa iba't ibang bagay, nakatakas ang lalaki. Sinabi ni Haring Ahab, iyan ang hatol mo. Mabilis na inalis ng propeta ang benda habang nagsasabi, ikaw mismo ang naghatol. Parang ano, parang ibinalik niya yung ano, yung hatol sa Oo. hari.
Nakilala ni Haring Ahab na isa siya sa mga propeta. Sinabi niya sa hari, ito ang sabi ni Yahweh, pinalaya mo ang lalaking dapat sana ay patay na. Kaya ang iyong buhay ang kapalit ng kanyang buhay at ang iyong bayan sa kanyang bayan. Oh. Kaya malungkot at galit si Haring Ahab na bumalik sa kanyang palasyo sa Samaria. So parang kinurse niya ang sarili niya dahil pinalaya Oo. niya yung si Ben-Hadad. Mm. Okay, Kabanata 21, ang ubasan ni Nabot. So siguro na ano siya doon na kumbaga naging ano siya materyaloso. 'Di ba kasi kapalit nung bayan ang kaya pinalaya niya si Ben-Hadad dahil sa material na bagay. Okay. Ang Kabanata 21, ang ubasan ni Nabot. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon ng isang pangyayari tungkol sa isang ubasan na pag-aari ni Nabot na Jezreelite. Okay. Ang ubasan ay nasa Jezreel, malapit sa palasyo ni Ahab na hari ng Samaria. Okay. So, sinabi ni Haring Ahab kay Nabot. Ano nga ba si Ahab? Ephraimite ba to? Oo. Sa ano Oo, siya, Ephraimite. hari ng ano, sa sambahayan ni Efraim. Samaria. Pero yung tribu niya, Ephraim. Kasi Jezreel Efraim, Oh. oo. Ephraim din, okay. Ang ubasan ay nasa Jezreel, malapit sa palasyo ni Ahab na hari ng Samaria. Sinabi ni Haring Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan upang gawin kong taniman ng mga gulay, sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Kapalit nito, bibigyan kita ng mas mainam na ubasan. O kung ibig mo, babayaran ko ito ayon sa halaga nito. Ngunit sumagot si Nabot, huwag nawa akong payagan ni Yahawa na ibigay ko sa iyo ang pamana ng aking mga ninuno. Oo nga naman, di ba? Hindi pwedeng ipamigay sa ibang Oo. So itong si Jezreel ay anong tribo to? Mukhang itong si Ahab ang hindi Hindi nasabi kasi si Ahab ay di ba? Ang tatay niya pangulo lang ng hukbo. Itong Jezreel, yung Jezreelite ay ang Ephraimite siguro. Katulad na yung napangasawa ni Haring David. Okay. So, hindi talaga pwedeng ibenta sa hindi ka tribo, di ba? Mhm. Ngunit sumagot si Nabot, huwag nawa akong payagan ni Yahawa na ibigay ko sa iyo ang pamana ng aking mga ninuno. O Oo, kaya tumawid si Ephraimites. Ephraim si ano, si Ahab. Nabot. Oo, si Nabot. Ahab. Sino? Si Si Ahab? Nabot at saka ni ano, parehong Ephraimites. Sabi? Hmm. Okay. Si Pareho Ahab silang ay anak ano. House of Ephraim. Oo, Si parehong Nabot, House of galing Ephraim. Jezreel. Okay. Kaya't umuwi siya Haring Ahab na malungkot at galit dahil sinabi ni Nabot na Jezreelite, hindi ko ibibigay sa iyo ang pamana ng aking mga ninuno. Siya ay nahiga sa kanyang higaan, nagdaramdam at tumangging kumain. Pumasok ang kanyang asawa na si Jezebel at nagtanong, bakit ka ganyan, malungkot? At bakit ayaw mong kumain? So nabalik nga pala yung mga asawa niya, no? Hmm. Sinabi niya sa kanya, sapagkat sinabi ko kay Nabot na Jezreelite, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan kapalit ng halaga o ng ibang ubasan. Ngunit sinabi niya, hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan. Sinabi sa kanya ni Jezebel na kanyang asawa, iyan ba ang asal ng isang hari sa sambahayan ni Ephraim? Okay. Bumangon ka, kumain at magpakasaya ka. Ako ang kukuha ng ubasan ni Nabot na Jezreelite para sa iyo. So, pakialamera tong Canaanite Ah, yan eh. oo. Sino nga ba yung panganay ni Kanaan? Kaya Si sumulat, oo. Kaya Cush. sumulat si Jezebel ng mga liham sa pangalan ni Haring Ahab, nilagyan ng tatak ng hari at ipinadala sa mga nakatatanda at maharlika na naninirahan sa lungsod ni Nabot.
Parang parang ating First Lady, Mm. Verse 9. Sa mga liham ay ganito ang isinulat niya. Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno at iluklok sinabot sa isang mataas na dako sa gitna ng bayan. Maglagay kayo ng 2 tampalasan sa tapat niya at papagsaksihin na siya raw ay lumait sa alahayam at sa hari. Tanim witness. Oo, papagsaksihin. Mm. Pagkatapos, ilabas siya at batuhin hanggang sa mamatay. O so, may seal ng hari. So, isipin ng Oo, mga tao, to. scripted. At ang mga nakatatanda at maharlika na nakatira sa lungsod ni Nabot ay gumawa ayon sa ipinag-utos ni Jezebel sa mga liham na ipinadala sa kanila. Nagpahayag sila ng pag-aayuno at iniluklok si Nabot sa mataas na dako sa gitna ng bayan. Ba't kailan nila mag-fasting, Mm. Nagpahayag sila ng siguro para maging mahina ang ng mga bayan, at walang protesta sa gagawin. Dumating ang 2 tampalasan at umupo sa tapat niya at isinakdal si Nabot sa harap ng bayan na sinasabi, nilait ni Nabot ang alahayam at ang hari. Kaya't inilabas nila siya sa lungsod at binato hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos ay nagpasabi sila kay Jezebel. Sinabot ay binato hanggang sa mamatay. Nang marinig ni Jezebel na sinabot ay patay na, sinabi niya kay Haring Ahab, bumangon ka at angkinin mo ang ubasan ni Nabot na Jezreelite na hindi niya ipinagbili sa iyo sapagkat siya ay patay na. Siguro naglasing tong si Haring Ahab, Nang marinig ni Ahab na si Nabot ay patay na, siya ay bumangon at nagtungo upang angkinin ang ubasan ni Nabot na Jezreelite. So, scheming talaga tong si, Jezebel. Parang yung Queen Elizabeth, no? Mm. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Yahweh kay Elijah na Tishbite. Bumaba ka at salubungin mo si Haring Ahab ng Samaria. Siya ay nasa ubasan na ninabot upang angkinin ito. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ni Yahweh, pinatay mo ba ang isang tao at inangkin ang kanyang pag-aari? At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ni Yahweh, sa pook na pinagdidilaan ng mga aso ng dugo ni Nabot, didilaan din ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Ahab kay Elijah, natagpuan mo na ako, aking kaaway. Sumagot si Elijah, natagpuan nga kita sapagkat isinuko mo ang iyong sarili sa paggawa ng kasamaan sa paningin ni Yahweh. Sinabi niya, kaya't ipapadala ko sa iyo ang kapahamakan. Pupuksain ko ang iyong lahi at aalisin ang bawat lalaki sa sambahayan ni Ahab sa Israel, alipin man o malaya. Gagawin ko ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat at ng sambahayan ni Baasha na anak ni Ahijah, sapagkat pinukaw mo ang aking galit at pinasama mo ang Israel. Tungkol din kay Jezebel ay sinabi ni Yahweh, lalamunin ng mga aso si Jezebel sa tabi ng pader ng Jezreel. Ang sinumang kabilang kay Ahab na mamamatay sa lungsod ay lalapain ng mga aso. At ang sinumang mamatay sa parang ay kakainin ng mga ibon sa himpapawid. So isinumpa ang sambahayan ni Ahab. Tunay na walang naging katulad ni Haring Ahab na isinuko ang kanyang sarili sa paggawa ng kasamaan dahil sa pamimilit ng kanyang asawang si Jezebel. So ganyan ang epekto ng asawa, no? Parang nangyari kay Haring Solomon. Kaya dapat maging maingat sa mapapangasawa, no? Siya ay gumawa ng kasuklam-suklam na mga gawain sa pagsunod sa mga idolo tulad ng mga Amorite na itinaboy ni Yahweh mula sa harap ng Israel. Nang marinig ni Ahab ang mga salitang ito, pinunit niya ang kanyang mga kasuotan, nagsuot ng sako, nag-ayuno at humiga sa sako, at lumakad na may kababaang loob.
Dumating muli ang salita ni Yahweh kay Elijah na Tishbite. Hindi mo ba napansin kung paano nagpakumbaba si Ahab sa harap ko? Dahil nagpakumbaba siya, hindi ko ipapadala ang kapahamakan sa kanyang kapanahunan. Ngunit gagawin ko ito sa panahon ng kanyang anak at sa kanyang sambahayan. Oh, siya yung pagpapakumbaba ay Oo. nagbibigay ng parang In-extend pa yung buhay pagpapiyansa. niya. Oo, Pero, pagpapiyansa. oo, 'di ba? Parang nang ginawa ni Solomon, no? Okay. Yung anak niya, 'di ba sabi, walang matitira sa kanyang sambahayan? Pero dito, Oo, may itinira ang alahayam para sa kanya iparanas ang sumpa. oo. So, kumbaga yung buhay niya ay in-extend. Oo. Pero sa anak niya Yung magaganap. sumpa Sa kanya naman walang ay kapangyarihan. napunta sa anak niya. Oo. Saka sa buong sambahayan, sa asawa Oo. niya. O Kabanata 22, si Maikaya ay nagsalita Mikaya. laban kay ano? Mikaya. Mikaya ba yun? Di ba Mikaya? Hmm. Mikaya, mayaman siguro to, no? Oo. Mikaya eh. Sa loob ng 3 taon, walang digmaan sa pagitan ng Aram at ng Israel. So, wala 3 taon. Ngunit sa 1 taon, si Jehoshaphat, na hari ng sambahayan ni David, ay bumaba upang dalawin si Ahab, na hari ng sambahayan ni Ephraim. Dumalaw si Jehoshaphat kay Ahab. Sinabi ni Ahab sa kanyang mga opisyal, hindi ba ninyo alam na ang Ramoth Gilead ay atin? Ngunit wala tayong ginagawa upang bawiin ito mula sa hari ng Aram. Kaya't tinanong niya si Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin sa digmaan laban sa Ramoth Gilead? Sumagot si Jehoshaphat na hari ng sambahayan ni David kay Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim. Ako ay gaya mo, ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan, at ang aking mga kabayo ay gaya ng iyong mga kabayo. Ngunit sinabi rin ni Jehoshaphat kay Ahab, ngunit sumangguni muna tayo kay Yahweh. So yung hari ng Righteous kasi ito si Josaphat. lahat ng nasa sambahayan ni David ay kasi sumusunod pa rin sila sa no, sa King Oo. David, nagawa ni Haring David. Saka yung kanyang mga saserdote ay ah, pa rin, faithful pa rin, no? Kaya tinipon ni Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim ang mga saserdote at mga propeta ni Baal. Oo, kasi mga Hmm. mga fake, nito yung mga saserdote ni Ephraim, mga priest. Siguro gawin natin priest to, no? Mga Oo. priest at mga mga Pari. mga Mga pari pari. at mga propeta ni Baal. Pari ito. Pari at mga propeta ni Fake Baal. na to eh. Humigit kumulang 400 at tinanong sila, lulusob ba tayo sa Ramoth Gilead o hindi? Sumagot sila, lumusob ka sapagkat ibinigay ito ni Yahweh sa iyong mga kamay. Lagyan natin ng ng False open prophecy ito open parenthesis itong lumusob ka sapagkat ibibigay ito ni Yahweh sa iyong mga kamay. Ngunit sinabi ni Jehoshaphat, wala na bang propeta ni Yahweh dito na maaari nating pagtanungan? Oo, yung kay Yahweh na propeta. Hmm. Sumagot si Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim kay Jehoshaphat na hari ng sambahayan ni David. May isa pang propeta na maaari nating pagtanungan kay Yahweh, ngunit kinapupuotan ko siya sapagkat hindi siya nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi Oo laging nga. masama. Siya si Mikaya na anak ni Imla. Sinabi ni Jehoshaphat, hindi dapat ganyan ang sabihin ng hari. Kaya't ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang mga opisyal at sinabi, dalhin mo agad si Mikaya na anak ni Imla. Nakaupo noon sa kanilang mga trono, nakasuot ng mga royal na kasuotan. Royal? Marangyang. Hindi Hmm. royal, marangyang kasuotan. Nakasuot ng mga marangyang kasuotan, sina Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim at Jehoshaphat na hari ng sambahayan ni David sa giikan sa may pasukan
ng tarangkahan ng Samaria. So habang ang lahat ng mga propeta ay nanghuhula sa harap nila sa may gate ng Samaria. Ngayon, si Sedekaya na anak ni Kenaana ay gumawa ng mga sungay na bakal at sinabi, ibang Sedekaya to ha, mga sungay na bakal at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, Baal. Mahilig-hilig talaga sa sungay yung mga Baal no? Oo. Sa pamamagitan nito, itutulak mo ang mga Arameo habang sila ay malipol, yung sungay daw. Hanggang sa Lahat ng sila. Hanggang hanggang sa sa sila sila ay ay malipol. malipol. Okay. Lahat ng iba pang mga propeta ni Baal ay nagsabi rin ng gayon. Sinabi nila, lumusob ka sa Ramot Gilid at magtagumpay sapagkat ibibigay ito ng Panginoon o Baal. Siguro yung Panginoon gawin nating Lord, no? Mm. Yung dalawang teka muna, Panginoon. Panginoon. Siguro yung Baal gawin nating Lord. Lagyan natin ng Lord Baal. Oh, yun nga. Oo. May pangalan pa rin. Ah? Lord Baal. Oo. Panginoon, Lord Baal. Kasi ang Panginoon, di ba, Oo. lagyan mo ng comma Lord at saka Baal. Oo. Sa pamamagitan nito, itutulak mo ang mga Armeo hanggang sa sila ay malipol. Okay. Lahat ng iba pang mga propeta ni Baal ay nagsabi rin ng gayon. Sinabi nila, lumusob ka sa Ramot Gilid at magtagumpay, sapagkat ibibigay ito ng Panginoon, ni Lord Baal, sa iyong mga kamay. Sinabi ng sugo na ipinadalan kay Mikaya, tingnan mo, ang mga propeta ng Panginoon Baal ay nagsasabi ng tagumpay para sa hari. Ipagkaisa mo na rin ang iyong pahayag sa kanila at sabihin mong paborable. Mhm. Sabi Lalagyan ng pa ng sugo ano. kay Mikaya, Oo. makiayon ka sa mga nila, sa kanilang mga Oo. sinabi. Kasi para Ngunit sinabi ni Mikaya, kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral. Ang sasabihin ko lamang ay kung ano ang ipasasabi sa akin ni Yahweh. So sumama si Mikaya dun sa no? Mm. Pagdating niya, tinanong siya ng hari, Mikaya, lulusob ba tayo sa Ramot Gilid o hindi? Sumagot si Mikaya, bakit Mikaya? Di ba, kala ko ba ano, ah, Si sino nga ba Elijah? yun? Si Elijah? Si Elisha? Si Elijah kasi nasa nasa Judah. Si Tapos Elisha? si Elijah and Elisha nasa Judah. Pareho. Samaria Okay. kasi ito. Okay. So, si Mikaya, okay. Oo. Sumagot si Mikaya, sumagot si Mikaya, ang sabi ng mga propeta ng Panginoon, Lord Baal, ibibigay ito ni Baal sa iyong mga kamay. Yun ang sabi. Sabi ng mga Mm. propeta ni Lord Oo. Baal, ibibigay ito sa iyo. Ayan yung no? Oo. Kaya lumusog ka at magtagumpay. No, Pangungutya pang-asar. no? Sinabi ni Ahab, ilang ulit kitang pagpapagsumpain na magsabi ka ng totoo sa akin sa pangalan ni Yahweh. Kaya sinabi ni Mikaya, nakita ko ang lahat ng Israel na nagkakawatak-watak sa mga bundok na parang mga tupang walang pastol. At sinabi ni Yahweh, wala na silang pinuno, hayaang ang bawat isa ay umuwi ng payapa. Sinabi ni Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim kay Jehoshaphat na hari ng sambahayan ni David, hindi ko ba sinabi sa iyo, wala siyang mabuting ipinapahayag tungkol sa akin, kundi pawang masama. Pinagpatuloy ni Mikaya, kaya't pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh.
Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono at ang lahat ng mga hukbo sa langit ay nakatayo sa kanyang kanan at kaliwa. Sabi niya. At sinabi ni Yahweh, sino ang hihikayat kay Ahab upang lumusob sa Ramot Gilead at mamatay doon? Pinag-uusapan, ano? Isa ay nagsabi ng ganito at ang isa ay ganoon. Pagkatapos may isang espiritu ang lumapit kay Yahweh at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Tinanong siya ni Yahweh, sa anong paraan? Sumagot ang espiritu, lalabas ako at magiging sinungaling na espiritu sa bibig ng kanyang mga propeta. At sinabi ni Yahweh, magtatagumpay ka sa paggawa niyan. Lumabas ka at gawin mo. Kaya ngayon, pinahintulutan ni Yahweh ang isang sinungaling na espiritu sa bibig ni Sedekaya. Isang kapahamakan ang itinakda ni Yahweh para sa iyo. Oh, okay. So pinagplanuhan na pala mangyayari para mamatay si Ahab, ano? Oo. Pagkatapos, si Sedekaya na anak ni Keneana ay lumapit at sinampal sa mukha si Mikaya. Oo, kasi sinabi sa bibig ni Sedekaya magmumula ang kasinungalingan. Sinabi niya, saan dumaan ang espiritu ni Yahweh mula sa akin upang makipag-usap sa iyo? Sinabi ni Mikaya, malalaman mo sa araw na magtago ka sa pinakaloob na silid. Pinag-utos ni Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim. Dakpin si Mikaya at ibalik siya kay Amon na tagapamahala ng lungsod at kay Joash na anak ng hari. Amon na, okay. Joash na anak ng hari. Anak ng hari anak ni Ahab? Oo. Si Joash? Joas. Teka. Kay Amon, di ba yung tagapamahala Hmm. ng lungsod? Ito yung, Kasi ang sumunod kay Ahab ay si Ahazia. After ito ni yung Joash Ahazia ata, si yung dating Joram. hari. Joash yung anak Si nung Joas ay pinatay. anak ni Ahazia sa ano to, sambahayan ni David. Okay, okay. So, yung Joash na bata, yung batang Oo. iligtas. Okay. Hmm. So, ito siguro yung alalay ni Isaiah, yung prophet Din. Elijah. Ito Oo. yung iniwan niya sa ni David, sa sambayan ni David. Tapos si Mikaya siguro yun. Hmm. Okay, si Mikaya. So, dito lang na pangalanan. Oh. Ibalik siya kay Amon at saka kay Joash na anak ng hari. Sabihin ninyo, ito ang utos ng hari. Ibilanggo ang taong ito at pakainin lamang ng tinapay at tubig hanggang ako ay makabalik ng ligtas. Hmm. Hmm. At sinabi ni Mikaya, kung ikaw ay makakabalik ng ligtas, hindi nagsalita si Yahweh sa pamamagitan. Hindi nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ko. Pag nakabalik ng Oo. ligtas. Kapag nakabalik siya ng ligtas, hindi nagsalita si Yahweh sa pamamagitan niya. Tandaan ninyong lahat ang aking sinabi. Okay. Si Haring Ahab ay napatay sa Ramot Gilead. Oh. So, yung alahayam din talaga ang gumagawa ng kaparaanan, no? Hmm. Kaya si Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim at si Jehoshaphat na hari ng sambahayan ni David ay pumunta sa Ramot Gilead. Sinabi niya Haring Ahab kay Haring Jehoshaphat, ako ay magpapanggap sa digmaan. Ngunit ikaw ang magsuot ng iyong maharlikang kasuotan. Okay. So si Haring Jehoshaphat royal siya, pero si Haring Ahab ordinaryo lang suot. Kaya si Haring Ahab ay nagbalat kayo at sumama sa labanan. Kasi para hindi siya mapatay kasi syempre tatargetin ng mga hari, ano? Oo. Ngayon, inuutos ng hari ng Aram sa kanyang 32 pinuno ng mga karwahe. Huwag kayo makipaglaban kanino man, maliit man o dakila, kundi laban lamang sa hari ng sambayan ni Ephraim. Okay. So, hindi sila makipaglaban. Si kay Ahab lang Hmm. talaga.
Kaya siguro alam ni Aram ang no? Nang makita ng mga pinuno ng mga karwahe ni Haring Jehoshaphat, inakala nilang siya ang hari ng sambayan ni Ephraim. Kaya lumapit sila upang siya ay salakayin. Ngunit nang sumigaw si Jehoshaphat, napansin ng mga pinuno ng mga karwahe na hindi siya ang hari ng sambayan ni Ephraim at iniwan nila ang paghabol sa kanya. Ngunit may isang sundalo na nagpakawala ng pana nang walang pinipiling puntirya at natamaan si Haring Ahab sa pagitan ng mga bahaging may dugtungan ng kanyang baluti. O tinamaan si Har accidentally lang, no? Mm. Kaya sinabi ng hari sa kanyang tagapagpatakbo ng karwahe, ikabig mo ang karwahe at ilayo mo ako sa labanan sapagkat ako ay sugatan. Sabi ni Haring Ahab. Maghapon, nagpatuloy ang labanan at si Ahab ay nakasandal sa kanyang karwahe sa harap ng mga Arameyo. At ang dugo mula sa kanyang sugat ay dumaloy sa ilalim ng kanyang karwahe. At nang dapit hapon, siya ay namatay. So namatay siya dahil nabuso ng dugo, Nang palubog na ang araw, lumaganap ang sigaw sa hukbo. Bawat isa sa kanyang bayan, bawat isa sa kanyang lupain. Kaya namatay si Haring Ahab at dinala sa Samaria at siya ay nilibing doon. Hinugasan nila ang karwahe sa isang tipunan ng tubig sa Samaria na doon naliligo ang mga patutot. Tipunan, okay. At dinilaan ng mga aso ang kanyang dugo ayon sa salita ni Yahweh na kanyang sinabi. Okay. Mga Natupad ko rin. pinagliliguan ng mga prostitute, Oo. Ang lahat ng ginawa ni Haring Ahab, ang palasyo na kanyang itinayo at pinalakas, at pinalabutian ng garing at ang lahat ng iba pang kaganapan sa kanyang paghahari ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambayan ni Ephraim. Pagkamatay niya, si Ahaziah na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari sa sambahayan ni Ephraim. Okay. Si Haring Jehoshaphat, sambahayan ni David. Si Jehoshaphat na anak ni Asa ay naging hari ng sambahayan ni David sa ika-4 na taon ng paghahari ni Ahab na hari ng sambahayan ni Ephraim. Kaya pala magkaibigan siya, halos sabay sila naging hari, 35 taon si Jehoshaphat nang maging hari at siya ay naghari sa Jerusalem ng 25 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Azubah na anak ni Shilhi. Sa lahat ng bagay, sinundan niya ang mga daan ng kanyang amang si Asa at hindi lumihis mula rito. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh. So righteous siya kaya umabot ng 25 taon, Gayunman, ang mga matataas na dako ay hindi naalis at ang mga tao ay nagpatuloy sa paghahandog at pagsusunog ng kamangyan doon. Ay, yung kamangyan nga pang nga pala to? Hindi insenso, Oo, kundi yung Ano yan? kamangyan. hindi insenso. Panangga yan, Oo, panangga daw. oo, naku. May kapayapaan, verse 45. May kapayapaan si Jehoshaphat at ang hari ng sambahayan ni Ephraim. May kapaya. Itinaboy niya sa lupain ang mga lalaking patutot na naglilingkod sa mga dambana na naiwan mula sa panahon ng kanyang amang si Asa. Ito may ginawa siyang mas mabuti, tanggal niya yung mga male prostitute. Nang panahong iyon ay walang hari sa Edom. Isang gobernador ang namamahala. Kasi ang Edom na nila to na sakop din ni King David, di ba? Si Haring Jehoshaphat ay nagtayo ng isang armada ng mga barkong pangkalakalan upang pumunta sa Ophir para sa ginto. Ngunit hindi ito nakapaglayag sapagkat nasira ang mga ito sa Ezion Geber. So hindi na nakakapaglayag. So ang huling naglayag dito yung hari, mga ni Solomon, di ba? So, si Jehoshaphat hindi na nakapaglayag sa Ophir. Paglilinaw. Ang Ophir na pinagkunan ni Solomon ng ginto ay ang kasalukuyang Pilipinas. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang Ophir
o Pilipinas ay kinikilalang metropolis of the East. Kumbaga sa New York, ano ito yung metropolis, ano? Isang maunlad na kabihasnan at ekonomiya dahil ito ay sentro ng sinaunang Silk Road ng China. Ang Maritime Silk Road ng China na kumukonekta sa Ophir, Pilipinas, sa pandaigdigang kalakalan ay namatay nang itulak ng mga kolonyalistang Kastila ang kanilang galleon trade. Ang mga Kastila, mga Kanaanite na tinatawag ding Phoenicians, ang sumakop sa lupain ng mga Ophirian at itinatag ang encomienda system kung saan ang mga Ophirian ay naging mga alipin sa sarili nilang lupain. So digmaan sa gitnang Iran kasi ang Iran ang center, diyan dumadaan ang Silk Road, magiging Belt and ano ba 'yon? Initiative. Belt and Road Initiative sa Iran yung dadaan. At saka Iran ang mag-host ng BRICS. Ngayong taon, September ata 'yon, ng BRICS economy, yung mga bansang BRICS mag-host. Kaya kailangan talaga nilang ah, ano kailangan nilang gerahin ang Iran para hindi matuloy ang Silk Road ulit at saka ang BRICS economy. Verse 49. Nang panahong iyon ay sinabi ni Ahazaya na anak ni Ahab kay Jehoshaphat. So anak na ni Ahab to. Pahintulutan mong sumama ang aking mga tauhan sa iyong mga barko. Ngunit tumanggi si Haring Jehoshaphat. Pagkatapos ay namahinga si Jehoshaphat na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ama. Ang lahat ng mga gawa ni Haring Jehoshaphat, ang kanyang mga digmaan at iba pang mga kaganapan sa kanyang paghahari ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. At pagkamatay niya, si Jehoram na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. So, take note, tumanggi si Haring Jehoshaphat na isama ang 10 tribu sa paglalayag sa kanyang armada. Kaya siguro nung umano sila, naglakad na lang sila. No? Yung 10 tribu, naglakad na lang nung Assyrian invasion papuntang Ophir. So, alam nila na asensado ang Ophir. Kaya naglayag na lang yung 10 tribu. Okay. Si Haring Ahazaya, sambahayan ni Ephraim. Si Ahazaya na anak ni Haring Ahab ay naghari sa sambahayan ni Ephraim sa Samaria ng 2 taon, pagkamatay ng kanyang ama. Nang panahong iyon, si Jehoshaphat ay nasa 17 taon ng kanyang paghahari sa sambahayan ni David. Ginawa ni Haring Ahazaya ang masama sa paningin ni Yahweh, sapagkat sinunod niya ang mga daan ng kanyang ama na si Haring Ahab at ng kanyang ina na si Jezebel. So, ibig sabihin, sumasamba sa mga idolo kay Lord Baal. Naglingkod siya at sumamba kay Baal at inilugmok ang sambahayan ni Ephraim sa kasalanan. Gaya ng kanyang ama, pinukaw ni Haring Ahazaya ang galit ni Yahweh sa pamamagitan ng pagsunod sa idolatriya ni Jeroboam na anak ni Nebat. Okay, yada. Ito ang salita ng Alahayam. Halalwaya Alahayam. Yada. Halalwaya alahayam. Waya lahaya. Yada. May mga reaction, mga kapatid. So far, Ano po wala. ang So dito kay Ahazia. so lahat ng sinasabi ng mga propeta ay nagkatotoo. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang propeta. Kundi yung mensahero, no? Oo, siya na ang huli. Huli. Actually, bago siya,
si John the Baptist, ang Si John the baptizer, Baptist naman ang naging propeta ang nauna, bago ipinanganak ang ang Messiah. Messiah. Mm. Ang mensahero ay naging propeta bago dumating ang muling Yung pagbabalik, pinangako. Oo. ang muling pagbabalik ng Messiah. Oo. Ang ipinangako, ipadadala. Oo. Oo. Kasi, so, received. Then, susunod natin ay ang Second King. Ikalawang hari. Ikalawang aklat ng mga hari, Mga hari. Pero since wala na tayong oras, And then, next na tayo? meron tayong musika. Ano ba ang inyong Maraming salamat mga makikinig. anong request nyo? Di Ang request yung purihin ng hari. Sa Kings tayo eh. Okay. So doon tayo. Maganda tayong pagbalikan ng mga genealogy ng mga hari, Oo. Mga kapatid, salamat. Sa susunod na talakayan. Be blessed. Shalom. Be blessed. Be blessed. Shalom. Hanggang sa muli, mga kapatid. Nasa timog silangan, lahing birbong mangusya, mula sa pagkabulag ng mga katotohanan, inilat na ang mga mata at sundin ang katotohanan. Purihin natin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Pag nagsayangin ang panahon, halina't sundin ang kautusan. Pagkat ito ay maghahaging sa atin ng kaligtasan, mula sa walang pag-asa, patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Ang kaniyang kapangyarihan, malawak at walang katapusan.
kaharian. Ito'y walang hanggan kapayapaan. Ito'y walang kamatayan. Ito'y may buhay na walang